Sa gitna ng pinangangambahang The Big One, lumabas sa isang pag-aaral na hindi pasado ang maraming high-rise na gusali sa Metro Manila at Cebu. Sa isang standard na itinakda ng National Building Code, kaugnay po yan ang tagal ng dapat pag-uga ng isang gusali kung may lindol. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa lakas nitong 7.2 magnitude na lindol, tila ba sulyap ang lindol na ito sa Taiwan kamakailan sa binansagang The Big One earthquake na maaaring mangyari sa Luzon. Hindi raw kasi nalalayo ang posibleng lakas nito sa pagyanig sa Taiwan. Paano ang mga matataas na gusali na pinabagsak ng lindol doon? Ang mga ganyan sa Pilipinas, lalo yung mga high-rise, kasama sa tinalakay ng pag-aaral ng PHIVOLCS katuwang ang Tokyo Institute of Technology. 100 gusali raw sa Metro Manila at Cebu ang sinurvey. At dito lumabas na mas matagal ang paggalaw ng mga gusaling mga sinurvey kung lumindol kumpara sa galaw ng mga gusali sa Japan. Marami rin sa mga gusali ang mas matagal ang galaw kung yanigin kumpara sa itinakda ng National Building Code para sa high-rise buildings na dapat 0.1 second lang kada palapag. Nasama na nila sa National Structural Code of the Philippines yung presence ng active faults in the country. The nearer you are to an active fault, of course, the expected shaking. Layo ng pag-aaral na tulungan ng building owners at developers na patibayin ang mga nakatayo na at tiyaking pasok sa ligtas na standard ang mga itatayo pa lang. May mga engineering interventions naman. Ganito yung response kapag far-field earthquake. Okay ha? Short period. Long period. Kapag far-field earthquake, yan. So yung high-rise buildings yung nag-sway. But if it's long period, see, ganyan, short period rather, ito yung mas malaking shaking. Yan, long period, yan. Pero kapag short period, yan, yan. So ito yung short period, kapag malapit ka sa source ng lindol or kapag malapit yung active fault. So that's the reason why yung mga shorter buildings dito sa Metro Manila, kasi malapit lang yung West Valley Fault, sila yung magkukollapse. Kunti lang, 13%. Dito sa high-rise buildings, only around 2%. Pero ang delikado raw talaga ay ang laman ng mga gusali o ng bahay. In Japan, I saw that some of the cabinets, big cabinets inside the room, they have support from the ceiling until the top of the cabinet. So that will ensure that the cabinet will not fall down if there are big motions or long period motions when you are at the top of the building. If you're in the higher floor, fix anything that moves like desktop, TVs, shelves, and other moving materials. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkungko, nakatutok 24 oras.